Kinabukasan, halos magkasabay ng magising sina Magnus at Maris. Pareho pa silang nagkagulatan noong magising na magkaharap sila na magkayakap sa isa't isa at halos 2 pulgada lang ang distansya ng kanilang labi. Nararamdaman na nga nila ang hininga ng bawat isa kaya sila nagising. Agad na pabalikwas si Maris. "Bakit ka nakayakap sa akin, Magnus?" "Ha? Ako? Nakayakap sa'yo? Baka ikaw ngayon nakayakap sa akin eh." "Hindi ah." "Anong hindi? Nakapulupot ba nga ang braso mo hanggang sa batok ko nung magmulat ako ng mata?" "Hindi nga." Tanggi naman ni Maris. Di sige, para patas, wala nang yumakap sa isa't isa." "Oo, tama yun." Sagot naman ni Maris at agad nagbalot ng tuwalya sa katawan noong ma-realize na manipis na white t-shirt lang ang kanyang suot at wala nang iba sa loob. "Sige na Magnus, bumalik ka na sa kwarto mo. Aalis na ba tayo ngayon?" "Oo, pagkatapos magtanghalian. Mag-aalas 10 na rin naman oh." "Okay, sige." Pagkalabas ni Magnus ng silid ng dalaga, ay agad inilak ni Maris ang pinto. Tapos abot tenga ang ngiti nito. Kinikilig din siya noong ma-realize na siya rin mismo ay yumakap ng mahigpit kay Magnus nang hindi sinasadya. Noong mahimasmasan ay naghanda na ng mapagbibihisan dahil maliligo na muna siya bago mag-almusal. Pagkababa nila ng kusina ay abalang naghihiwa ng mga lulutuin ang magtiyahing Aling Tasya at Loretta. "Sir Magnus, ano pong gusto niyong ialmusal?" tanong ng dalaga. Kape at tinapay na lang siguro. Kaunti na lang naman ay magtatanghalian na." "Okay po. Ikaw po, Miss Maris, kape at tinapay na lang din ba?" "Oo, Loretta, salamat ha." "Wala pong anuman." Sagot naman ng dalagang kasambahay at nagpainit ng tubig para sa coffee presser ng brewed coffee. Habang nag-aalmusal ay nagsalita si Magnus. "Aling Tasya, si Albert po. Lumabas na po ba ng silid niya?" "Opo, Sir Magnus. Pero naroon siya ngayon sa may kakahuyan sa likuran nitong mansyon. Nagpagawa siya ng maliit na mausoleo roon at doon ipinalibing ng nakakahon ang mga abunong aswang na pinatay niyo kagabi." Pabulong na wika pa ng matanda. Tumango lang si Magnus. Muling nagsalita ang matanda. "Sir Magnus, totoo ba talagang girlfriend ni Sir ang aswang na iyon?" Tumango uli si Magnus pero walang salitang sinabi. "Sayang no, napakagandang bata noon. Kung titignan ay parang nasa 17 hanggang 18 taong gulang lang. Maliban sa maganda ay sobrang puti pa. Pero okay na rin iyong namatay siya. Kahit pa sabihing mabait siya, aswang pa rin. Paano kung dumating ang panahon na wala na siyang mabiktima sa labas? Baka kami na ang gawin niyang pagkain." Bigla namang siniko ng marahan ni Loretta ang tiyahin. "Tiya, huwag ka na magsalita. Paparating na si Sir Albert oh." Pagkabanggit noon ni Loretta ay magkakasabay silang napatingin sa labas ng bintana. Naroon na nga si Albert. Malungkot ang mukha na naglalakad papunta sa may kusina. Pagkapasok ay kumuha ng malamig na tubig. "Albert, nag-almusal ka na?" wika ni Magnus. "Oo, tapos na." Saan ka galing?" "Sa likuran, pinagawa ko ng mausoleo ang mga abo ni Seferin. Kahit papaano ay may madadalaw ako at matatambayan kapag gusto kong maramdaman ang presensya niya." Tumango si Magnus at hindi na nagkomento pa. "Kayo, anong lakad niyo ngayon?" tanong naman ng lalaki. "Uuwi na muna kami ng Ginonido ngayon. Matagal-tagal na ako wala sa bahay eh. Baka sabihin nila,
Nasa Bohol lang ako, pero hindi ako nagpapakita. Tsaka, 1 linggo na lang magpapasko na. Kaya mananatili na muna kami sa bahay nitong Pasko hanggang sa bagong taon. Ikaw, baka gusto mong bumakasyon sa amin para naman maiba ang environment mo. Kung chika babes naman ang hinahanap mo, hindi ka mawawalan roon. Napakarami kong inampun na dalaga. Ang iba, nasa bahay ko lang mismo nakatira. Ang iba naman, nasa hasyenda. Bakit? Ipapagamit mo ba ang mga yun sa akin? Nako, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Liligawan mo siyempre. At kapag nagkasundo kayo, edi kayo na magdesisyon para sa sarili niyong kaligayahan. Huwag mong sanayin ang sarili mo sa panandaliang aliw. O di kaya sa alaala ni Severin. Enjoyin mo ang buhay kasama ang taong totoong magmamahal sa iyo. Kahit ano ka pa o kahit gaano ka pa kataba. Makakatagpo ka rin ng babaeng may pusong Severin na hindi tumitingin sa panlabas mong anyo. Pero hindi mo yun makikita sa pamamagitan ng pagbabayad ng iba't ibang babae araw-araw. Kailangan mong lumabas, mag-explore sa mundo. Doon mo makikita ang totoong taong tatanggap sa iyo. O di kaya, baka nasa loob lang din ng compound na ito. Hindi mo lang din pinapahalagahan. Nakangiting wika ni Magnus, sabay tingin sa babaeng si Loretta na biglang pinamulahan ng pisngi. Tipid ng ngiti lang ang isinagot ni Albert bago muling nagsalita. Sige, babalitaan kita kapag naisipan kong bumakasyon sa lugar nyo. Basta siguraduhin mong maraming pagkain ha at may sarili akong kwarto roon. Hala siya kung makapagsalita, parang hindi pa nakapunta sa mansyon. Oo, ipaghahanda kita ng isang malapad na kwarto kapag pumunta ka roon. Tsaka, magpapalit yun ako ng baboy para sa'yo. Yun, gusto ko yan. Yung may seafoods ang loob. Kaso, hindi na ako pwede magpataba ng sobra eh. Wala nang sisip-sip ng taba ko, kagaya ng ginagawa ni Severin sa akin. Sa tingin ko nga, magbabagong buhay na ako. Sisimulan ko na magpapayat. Bukas na bukas, magja-jogging na ako araw-araw. Ayos yan, Albert. Siya nga pala, maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin rito. Tama ka na sinabi, maging feel at home lang kami rito. At ganun nga talaga ang pakiramdam namin. Lalo at napakabait nila Manang Tasya at ni Loretta. Pareho namang ngumiti ng matamis ang magtiyahin. Matapos makakain ay nagkwentuhan lang saglit ang magkaibigan. Tapos umalis na ng Albuera ang dalawa upang bumalik sa Bien Unido. Habang nasa biyahe sila ay nagsalita si Magnus. Maris, salamat nga pala sa pagsama mo sa misyong ito ha. Sorry rin dahil inilayo kita sa pamilya mo. Dapat naroon ka sa kanila gumugugol ng quality time. Bagkus, kinakaladkad pa kita sa mga misyon ko. Okay lang yun, Magnus. Masaya naman ako sa ginagawa nating mga misyon. Tsaka, hindi kita pwedeng pabayaan na sumabak sa misyon mag-isa. Lalo ngayon na wala kang kapangyarihan. Tsaka, kumusta na ang pakiramdam mo? Nariyan pa rin ba ang kalungkutan na hinahanapan mo ng kasagutan? Oo, narito pa rin naman. Pero at least, alam ko na ang sagot. Handa na akong tanggapin ang pagsubok na maaaring ibigay sa akin ng buhay magmula ngayon. Mabuti naman kung ganoon. Tsaka kung pwede lang, huwag ka muna mag-schedule ng mga misyon ngayon ha. Holiday season na Tapos wala tayo sa pamilya natin. Palagi na nga tayong wala. Tapos ganito magpapasko at bagong taon, mawawala pa tayo. Oo sige, hindi na muna tayo aalis ng Santa Ines. Salamat uli Maris ha. Walang anuman. Maiksing sagot pa ni Maris at ipinahiga na ang upuan. Aabutin kasi sila ng halos 8 oras na biyahe dahil masyadong malayo ang kanilang narating. Pasado 3:00 ng hapon ay inihinto ni Magnus ang sasakyan sa isang malaking restoran. Maris, awat na muna yung tulog mo. Kumain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Okay, sige. Uwi ka pa ni Maris na kinukusot-kusot ang mga mata. Magnus, ikaw na muna mag-order. Magsi-CR lang ako.
nilagang baka sa akin ha. Tsaka huwag mong kalimutan ang dessert. Okay, sagot ni Magnus at dumiretso na sa counter. Pagkabalik ni Maris galing CR, ay ito naman ang naiwan sa table nila dahil magsi-CR din si Magnus. Pagkabalik ni Magnus ng table ay naroon na ang order nila. Malawak ang ngiti ni Maris habang nakapatong na sa plato nito ang malaking bulalo ng baka na may utak pa sa loob. Ito talaga ang paborito ng dalaga, kaya iyon ang inorder ni Magnus. Ang dami ng isang order nila, no? Sulit na sulit. Marami ang laman at gulay. Oo, kaya sige, kain na habang mainit pa ang sabaw. Sagot naman ni Magnus. Habang kumakain ay muli itong nagsalita. So, pagkarating sa atin, ibang tao na naman ang tingin mo sa akin? Bakit mo naman nasabi? Kasi kapag nasa mansyon tayo, hindi mo ako kinakausap ng casual. Halos bihira nga kita makitang lumabas ng bahay. Malamang, nag-alaga ka ng dragon sa loob ng pamamahay mo eh. Makita lang ako na dumaan sa tapat ng bahay nyo. Pasama na agad ang tingin sa akin. Mabuti na lang talaga no, at tisay iyon. Kahit magmataray, maganda pa rin. Ah, si Althea ba? Pagpasensyahan mo na. Ganun talaga kasi isip bata pa. Magbabago rin iyon paglipas ng panahon. Lalo pa ngayon na nag-aaral. Malaki ang nagiging pagbabago ng tao kapag nakakapag-aral. Maraming natututunan at lumalawak ang pananaw sa buhay. Nababawasan rin ang pagiging insecure. Sabagay, tama ka naman dyan Magnus. Kahit ako, ang laki ng insecurities ko sa sarili ko dati. Lalo at katulong lang ang pamilya namin, pati na ako. Tapos, noong maging licensed nurse ako, nawala na ang lahat ng iyon. Pakiramdam ko, hindi na ako naiiba sa mga pangkaraniwang tao. Kahit pa sa'yo, na empleyado ka dati ng bangko at anak mayaman. Tumango-tango lang si Magnus at nag-focus na lang din sa kanilang masarap na kinakain. Matapos makakain ay sinabi ni Maris, "Bakit wala kang biniling panghimagas?" "Ah, yun ba? Naisip ko kasi na gusto ko ng ice cream. Bumili na lang tayo ng malaking Tupperware ng ice cream. Tapos, sa sasakyan na lang natin kainin habang bumabiyahe. Mahaba pa kasi ang biyahe natin at matatagalan tayong umalis kung dito pa tayo kakain ng dessert. May kutsara naman tayo sa sasakyan, kaya sa biyahe na natin kainin." "Okay, sige. Ayos na rin yun sa akin. Basta gusto ko, strawberry flavor ha?" "Oo, yun din ang gusto ko." Sagot naman ni Magnus. Habang bumabiyahe, ay masaya si Magnus at magaan ang pakiramdam niya. Tila ibang bersyon ni Maris na naman ang kasama niya. Iyong mabait at walang pagtataray. Makalipas muli ang ilang oras ng biyahe, ay narating na nila ang Binonido. Pasado 8:00 na noon. Ang binatang si Efraim naman ang nagbukas ng gate. Pagkapasok ni Magnus sa sala ng mansyon, ay lahat nakatambay sa harapan ng TV. "Kuya Magnus, maghapunan ka na po. Tapos na kaming lahat kumain." "Sige, maya-maya na. Si Ate Althea nyo ba? Nasaan?" "Nasa kwarto nyo po." "Ah, sige. Akyatin ko lang." Sagot ni Magnus at umakyat na sa ikatlong palapag. Pagkabukas niya ng pinto ay nagulat pa si Althea. Tapos nagsalubong ang kilay. "Bakit ngayon ka lang? Tapos kasama mo pa si Maris?" "Ay, oo. Wala kasi ako ibang makasama na may kapangyarihan. Alam mo naman na wala rin akong kapangyarihan sa ngayon. Kaya si Maris talaga ang kailangan kong isama." Akala ni Magnus ay magtatalak at magwawala sa pagsiselo si Althea. Bagkus ay yumuko lang iyon at umiyak. Nilapitan niya naman iyon agad at niyakap. Pero patuloy lang sa pag-iyak ang dilag, na animoy may malalim na pinaghuhugutan ng kalungkutan.
hanggang sa mapansin ni Magnus ang isang bagay na nakapatong sa misita sa tabi ng kama. Tinakpan iyon ng tissue, kaya dahan-dahan niya yung inalis at nagulat siya sa nakita. Pregnancy test iyon na may 2 guhit. Hindi alam ni Magnus kung anong mararamdaman, pero mas nararamdaman niya ang saya. Magiging tatay na ako? Bulalas pa ni Magnus. Tumango lang si Althea at panay pa rin ang iyak. Doon niya lang naintindihan ang biglaang pagbabago ng ugali ng dilag. Buntis pala ito, kaya niyakap niya na lang ito at pinagaan ang loob. Humingi na rin siya ng paumanhin sa ilang araw na wala siya sa tabi nito. Ipinaintindi niya rito na marami rin siyang nailigtas na buhay sa ilang araw ng kanyang pagkawala. Kaya huwag na itong magtampo. Noong mahimasmasan na si Althea sa pag-iyak, ay sinamahan na siya nito sa baba para kumain. Habang si Althea naman ay binabanatan ang pasalubong ni Magnus na ice cream. Bago kasi makarating ng mansyon, ay bumili rin siya ng malaking ice cream para pasalubong sa mga kasama. Oh, hinay-hinay lang sa matamis. Masama sa buntis ang masobran sa pagkain ng matatamis. Muli namang umiyak si Althea at sinabing pinagdadamutan na siya ni Magnus ng pagkain. Napakamot na lang ng ulo niya si Magnus dahil hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, mahal. Ang sa akin lang, pwede ka namang kumain ng matatamis, pero kontrolin mo lang ang dami. Tapos bukas uli ng tanghali, tapos sa snack, tapos sa hapunan uli. Pero regular servings lang ang dami para hindi umitim bigla ang leeg mo at hindi ka rin tataba. Mahihirapan ka sa panganganak kapag tumaba ka ng sobra. Okay? Humihikbi-hikbi naman ang dilag habang dinidilaan na lang ang kutsara na may kaunti pang ice cream. Matapos makakain ay naglinis lang si Magnus ng katawan bago sila nagpunta ng kanilang silid. Ang buong akala niya ay matutulog na sila dahil malungkot nga ang magandang dilag. Pero humiling pa ito ng bagay na matagal niya nang hindi na ibibigay. Kaya naman pinagbigyan niya na rin ito. Pareho rin naman nilang kailangan ang bagay na iyon. At makalipas ang mahigit 1 oras ay pagod na pagod sila pareho na natulog ng magkayakap. Kinabukasan, maagang gumising si Magnus. Nagpaalam siya kay Althea na pupunta na muna sa hasyenda at kakausapin ang mga namamahala roon. Mags, long time no see ah. Bati ni na Tomby at Pandoy. Tagal mong nawala, Mags. Kasama mo ba si Maris na nagmisyon? Oo, nakarating nga kami ng Albuera. Ha? Ang layo noon ah. Oo, doon kami tumuloy kina Albert. Yun ba yung anak ng hasyendero na naglayas dahil gustong ipakasal sa babae na hindi niya naman kasintahan? Oo, siya nga yun. Patay na ang tatay niya. Tapos ang nanay niya naman ay nasa abroad. Kaya siya na ang nagpapatakbo sa lahat ng negosyo nila. Grabe nga eh. Sobrang laki niya ngayon, napakataba. Siguro apatin ang lapad ng katawan at bigat ko. Wow, grabe yun, Mags ah. Kumusta naman ang misyon niyo roon? Marami ang mga misyon na buwis buhay doon. Kaya nga sinundo rin namin si Ninong para may backup. May nakasagupa rin kaming isang clan ng mga aswang roon. Tapos yung lolo albularyo na nagpapasapi ng burahamin, pati lang apo niyang lalaki. Kaya ang babangis talaga at buwis buhay. Mabuti na lang talaga may maibubuga sa laban si Maris. Kahit papaano nakasurvive pa rin kami. Mags, may balita sa amin si Mang Ambo ah. Magiging tatay ka na raw. Ah, oo, kagabi ko lang din nalaman. Congrats, Mags. Sa wakas, may tagapagmana ka na. Ha? Ano namang mamanahin? Wala na ka sa akin ang mga gabay ko. Di itong hasyenda. Kailangan magmula sa iyo ang magmamana nito para magtuloy-tuloy. Kasi kung mga pamangkin mo mula sa mga kuya at ate mo ang aasahan,
Baka ibenta lang din ito. Dahil ayaw naman ng mga iyon na mamuhay sa probinsya, di ba? Kawawa ang mga trabahante rito. Sa bagay, may punto kayo dyan. So, anong plano mo ngayon, Mags? Aakit na ba tayo ng Ibisan? Maaraw na oh. Pero 2 araw pa lang yata na maganda ang sikat ng araw. Hindi muna. After New Year na tayo aakyat. Igugol na muna natin ang mga holiday na kasama ang ating pamilya. Lalo ako, malaki ang tampo sa akin ni Althea. Ayokong makunan iyon dahil sa sama ng loob. Kaya aasikasuhin ko muna. Muli namang nagsalita si Pandoy. Alam ko na, Mags, may paraan ako para hindi masayang ang panahon natin habang narito tayo. Imbestigahan natin ang mga pagkamatay dito ngayon sa atin. Ha? Anong tumira? Aswang ba? Mukhang hindi, Mags eh. Kasi walang forced entry na nangyari. Tapos sa bawat pamilya ay ang batang anak lang ang naiiwan na buhay. Mga nasa edad 6 hanggang 8 taong gulang. Anong sabi ng bata? Ang sabi, yung kaibigan niya raw na clown ang pumapatay. 3 pamilya na ang namasaker. Puro ganoon ang sinasabi ng naiiwang buhay na bata. Himala nga eh, dahil hindi sinasaktan ang bata. Samantala, ang mga nakakatandang kapatid, mapalalaki man o babae, ay pinapatay lahat. Tapos, walang nakakasaksi sa mga nangyayari, maliban doon sa bata. Naku, kaso nga yan. Ang tanong, saan tayo magsisimula na mag-imbestiga? Sumabat naman si Mang Ambo na naroon na nakaupo sa may nakaparadang jeep. Saan ba madalas may clown? Diba sa peryahan? Di, doon tayo magsisimula na mag-imbestiga. Sabi naman ni Magnus. Sa bagay, tama kayo. Sige, mamayang hapon, ipasyal natin ang mga bata Mang Ambo sa peryahan. Isama na rin natin si Althea para maiba naman ang environment noon. Sumama na rin kayo, Tommy at Pandoy ha. Magmamanman lang tayo ng mga kakaiba. Sige, Mags, pupunta na lang kami mamayang hapon sa inyo. Matapos makipagkwentuhan sa mga kaibigan at ibang mga tauhan ng hasyenda, ay umuwi na sina Magnus at Mang Ambo sa mansyon. Dadaan pa kasi sila sa palengke para bumili ng pantanghaliang ulam. Mang Ambo, ikaw na ang bumili ng ulam. 5 kilong liempo, tapos 3 kilong tahong. Okay, sige, Mags. Uwi ka pa ni Mang Ambo at lumabas ng sasakyan, habang si Magnus naman ay nagmamasid-masid sa paligid. Lumapit siya sa isang newspaper stall at tumingin na mga dyaryo nakadisplay. Hanggang sa mapansin niya ang isang headline tungkol sa mayamang negosyante na may-ari ng isang malaking condo building na namatay dahil sa karumaldumal na paglapa ng di umano'y mabangis na aso. Pero ayon sa mga kasama nito sa bahay na wala silang alagang aso, bawal rin ang aso sa nasabing gusali. Ang palapag na tinitirhan ng nasabing negosyante ay nasa ika-30 palapag, kaya isang malaking palaisipan kung paano nakaakyat ang sinasabing aso roon na walang nakakakita o nakarinig man lang sa angil nito. Maging sa mga CCTV footage ay walang makikitang aso na pumasok o lumabas sa nasabing unit. Ayon naman sa medical report na isang mabangis na aso di umano ang maaaring may gawa noong malalalim at mahabang kalmot. Pati ang damit at pantalon ng biktima ay kasamang nagkaroon ng mahabang hiwa ng kalmot. Namatay ang nasabing negosyante gawa ng malalaking kalmot sa leeg nito na naging resulta ng mabilisang pagkaubos ng dugo. Nabasag ang konsentrasyon ni Magnus nang sitahin siya ng matandang nagbabantay. Iyo! Ano? Bibilhin mo ba yan? O babasahin mo na lang ng mabilisan lahat ng balita nakasulat dyan? Pasensya na po. Oo, bibilhin ko. Ito po Wika ni Magnus, sabay abot ng 50 pesos sa matandang lalaki na masungit. Noong makuha ang dyaryo ay ipinagpatuloy niya pa ang pagbabasa.
Habang binabasa ang buong report tungkol sa pagkamatay ng negosyante, ay lalo siyang nahihiwagaan. Walang aswang napapatay sa ganoong paraan, ni walang kinuha sa mahahalagang parte ng katawan, at iniwan lang din ang bangkay sa sala ng mismong bahay, sa harapan mismo ng mga kaanak nito. Pero ni isa ay walang nakakita sa kung anong uri ng nilalang ang may gawa noon. Bumalik na si Magnus sa sasakyan at nagbasa ng iba pang balita. Naroon pa rin naman ang tungkol sa mga pamilyang minasakir di umano ng isang clown, pero wala rin makapagpatunay. Ilang saglit pa ay pumasok na si Mang Ambo ng sasakyan, dala ang mga pinamili. "Mang Ambo, basahin mo ito, mas bago." Wika ni Magnus, sabay abot ng dyaryo sa matanda. "Hala, ang bangis naman ito. Tsaka, ano ito, Mags? Aswang?" "Mukhang hindi, Mang Ambo. Hindi ganyan dumali ang mga aswang eh. Tinira daw yan 4:00 lang ng hapon sa mismong loob ng bahay na nasa 30 palapag." "Aba, oo nga no." Habang nagmamaneho ng sasakyan, ay may idinayal na numero si Magnus sa kanyang cellphone. "Hello, Mang Adimir. Si Magnus ito." "Mang Adimir, salamat ka pala sa impormasyon mo ha nung nakaraan. Malaking tulong iyon. Maraming nailigtas na buhay ng mga bata. Ngayon naman, meron na naman ako itatanong sa iyo. May pinatay kasi rito na isang negosyante sa loob mismo ng tahanan niya na nasa 30 palapag ng gusali na pagmamayari niya rin. At naroon mismo ang kanyang pamilya, pero walang nakakakita kung anong nilalang ang may gawa. Ayon naman sa medical report, isang mabangis na hayop daw o maaaring malaking aso ang gumawa dahil sa malalalim na hiwa ng kuko sa katawan ng biktima. May ideya ka ba rito, Mang Adimir?" "Oo, Magnus. Sa tingin ko, gawa iyon ng mga aso ng Astra." "Ha? Paano iyon nangyari? Naaahon ang mga aso ng Astra rito para lang pumatay ng isang tao?" "Ganito kasi yan, Magnus. Maraming mga burhamin, lalo na ang mga prinsipe na nag-aalok ng kasunduan sa mga tao. Ibibigay nila ang kahit anong hilingin ng taong iyon. At pagkalipas ng 10 taon, sa burhamin na ang buhay nila. Nakasaad sa kasunduan na isang hellhound ang aahon para kumulekta ng napagkasunduan. Tapos doon pa lang mismo sa pagpahayag ng taong nakipagkasundo, ay nagbigay na siya ng pahintulot ng pagbubukas ng portal. Sapat para makalabas ang isang aso ng Astra. Kaya alam ng taong iyon na mamamatay siya after 10 years dahil iyon ang nasa kasunduan." "Ibig sabihin, marami pang mamamatay sa ganitong paraan?" "Oo, Magnus." Paano ko mapipigilan?" "Bakit mo naman pipigilan?" "Para iligtas ang buhay ng taong iyon." Bakit nga? Wala namang pumilit sa kanya na pumasok sa ganoong kasunduan at na-enjoy niya ang kapalit ng kasunduang iyon. Kung mapapansin mo, walang mahirap na mamamatay sa ganoong paraan. Kasi sa mismong kasunduan, pwede mong isama lahat ng gusto mo. Maging habulin ng babae, mayaman at maging sikat. Kaya sa nakikita ko, it's a fair deal. Iyon nga lang, sa deal na iyon, ay ang tao ang palaging talo kasi buhay niya ang kapalit. Pero ang nakikita ko lang na fair part roon dahil walang pumilit at kadalasan, tinutupad talaga ng mga burhamin lahat ng ipinangako nila sa taong iyon. Kaya ikaw na lang ang magpaliwanag sa sarili mo kung karapat-dapat ba talagang iligtas ang ganong mga tao. "Oh, sige na Magnus, may gagawin pa ako. Tawagan mo na lang ako kung may gusto ka pang malaman." "Teka lang Mang Adimir, paano pumatay ng hellhound?" "Tansong punya lang, isausaw mo sa banal na langis. Ayos na yun. O di kaya sunugin mo sa mismong banal na langis." Okay sige Mang Adimir. Salamat sa impormasyon." "Walang anuman Magnus. Sige na, bye." Sagot ng matanda at pinatay na ang tawag. Narinig naman ni Mang Ambo lahat ng pinag-usapan ng dalawa, kaya wala nang dapat ipaliwanag si Magnus.
Mags, sigurado ba yung kausap mo na iyong taong kasama lang sa kontrata ang pipinsalain ng asong iyon? Siguro Mang Ambo, kasi ayon sa report, kasama noong namatay ang buong pamilya niya sa loob ng pamamahay. Pero siya lang ang bukod tanging nasaktan at pinatay. Pero nakakatakot pa rin yun, Mags. Anong balak mo ngayon? Mag-iisip ako ng paraan, Mang Ambo, kung paano makakabitag ng mga aso ng Astra at makakapatay. Siguro, kung marami tayong mapapatay ng mga hellhounds, titigil na ang mga burhamin sa pang-iingganyo ng mga tao na pumasok sa kasunduan. Lalo kung ang mga inuutusan nilang aso ay hindi na makakabalik ng buhay. Pero Mags, delikado yan. Dahil kapag nalaman nilang may nakikialam sa mga transaksyon nila, ay siguradong ikaw naman ang hahantingin. Bahala namang Ambo. Ang mahalaga, kahit sa maliit na paraan ay may gawin tayong hakbang para tutulan ang ginagawang kalokohan ng mga burhamin sa mundo ng mga tao. Mahabang paliwanag pa ni Magnus at nagpatuloy na sa pagmamaneho ng tahimik dahil nag-iisip na siya ng malalim. Samantala, isang buwan mahigit ang nakararaan. Isang sikat at mayamang doktor ang kasalukuyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Sa kinagabihan kasi ng araw na iyon ay ang ika-10 taon ng kasunduan niya sa isang burhamin. Tandang-tanda niya pa ang mga nangyari. 10 taon ang nakalilipas. Isa na siyang batang doktor noon. Tapos tila isa lang siyang nurse kung ituring ng mga kasama niyang doktor sa ospital. Maging ang pamunuan ng ospital na kanyang pinagtatrabahuan ay mababa ang tiwala sa kanya. Hindi siya pinagkakatiwala ang magsagawa ng mga surgery na mag-isa. Kahit pag gumraduate naman sana siya na may matataas na marka. Palagi pa rin siyang ginagawang assistant lang ng ibang doktor. Kaya isang araw noon, kausap niya sa likuran ng gusali ang matandang janitor ng ospital. Doc Aloy, di ba mas nauna ka sa grupo nila Doc Cedric? Bakit kung umasta ang mga iyon, animoy kanila ang ospital na ito? Nagagawa ka pang sigaw-sigawan at utusan na parang isang nurse lang. Oo, tama kayo Mang Fernan, nauna ako sa mga iyon. Kaso mukhang malakas ang kapit sa pamunuan nitong ospital Tsaka feeling magagaling. Kaya mas pinapabura ng management. Ginagawa ko naman ang lahat pero baliwala pa rin Dok, gusto niyo ba ng solusyon sa problema niyo? May alam ako. Naku Mang Fernan, ayoko ng trouble at lalong ayoko makapanakit ng ibang tao. Alam ko naman yan Doc Aloy. Kaya nga naisip kong sabihin ito sa iyo dahil alam kong mabuti kang tao. Simple lang ang gagawin nyo. Pumunta kayo sa crossing ng Barangay Ragas kung saan may nakatayong isang kabaret. Ha? Anong gagawin ko po roon? Hahanap ng babae? Hindi, Dok. Uminom lang kayo roon kahit 1 o 2 bote ng beer. Masarap ang barbecue nila roon at mura lang din. Magpalipas oras lang kayo hanggang sa sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Kapag sakto na ang oras ay lumabas ka na ng bar na iyon. Tapos magtungo ka sa gitna ng crossing sa unahan lang noon. Magdala ka ng punyal, panyo na ginamit mo sa maghapon at 1 pirasong hilaw na paa ng manok. Pagkarating mo sa gitna, maghukay ka roon. May mahuhukay kang maliit na kahon. Buksan mo ang kahon. May makikita kang laman ang kahon na iyon. Ilabas mo at ilagay sa butas kung saan mo kinuha ang kahon. Tapos saka mo ilagay sa loob ang panyo mo at ang paa ng manok. Saka mo sabihin, naroon ka para humiling ng iyong mga kagustuhan. Mahabang paliwanag pa ng matandang janitor. Tapos po, malalaman mo rin ang kasunod kapag naroon ka na. Legit ba talaga yan, Mang Fernan? Alam mo, Dok, sinasabi ko sa iyo ito dahil napagkaitan ka ng pagkakataon at karapatan na dapat ay tinatamasa mo. Pero kung kontento ka naman sa buhay na ganyan,
ay wag mo nang gawin ang ipinapayo ko. Kagaya ko, kontento naman ako sa buhay ko. Dalawa lang naman kami ng asawa ko. Sobra pa sa pangangailangan namin ang kinikita ko rito. Nakakapag-sideline din ang asawa ko sa pagbabantay ng anak ng kapitbahay namin. Kaya kahit ganito lang ang buhay namin, maluwag na sa amin ang sitwasyong ito. Pag-isipan mo ring mabuti bago ka magpunta sa sinasabi ko, Dok. Uwi ka pa ng janitor, saka iniwan na si Doc Aloy na malalim ang pag-iisip. Kinagabihan ay buong magdamag niyang pinag-isipan ang payo sa kanya ng janitor. Sa totoo lang, ayos lang naman sa kanya ang estado ng kanyang pamumuhay. Kaso lang, masyadong mapanghusga ang mundong ibabaw. Naririnig niyang pinag-uusapan siya at sinasabing siguro ay bobo siya noong nag-aaral pa siya, kaya hindi naging sikat na doktor. Baka nga sa isang albularyo daw siya nag-aral ng pagkadoktor. Huwag daw magpapagamot sa kanya dahil baka resitahan niya lang ng herbal na mga halaman. Nakatulugan na lang ni Aloy ang kanyang pag-iisip at kinabukasan pagkagising, buo na ang kanyang pasya. Susubukan niya ang sinasabi ng matandang janitor. Kinagabihan, matapos ang kanyang duty ng alas 10 ng gabi, ay agad na siyang nag-out sa ospital. Dumaan muna siya sa isang tindahan sa palengke at bumili ng isang pirasong paa ng manok. Nagtataka pa ang binatilyong nagbabantay kung bakit isang piraso lang. At least 1/4 ang pinakakaunting binibili ng karamihan. Kaya imbis na pagbayarin, ay ibinigay na lang sa kanya ng binatilyo ang isang pirasong paa ng manok. Sakay ng kanyang karag-karag na kotse ay nagtungo na siya sa Barangay Ragas, huling barangay na iyon ng lugar at kabundukan na sa unahan. Iniwan niya lang muna ang paa ng manok sa loob ng kotse at pumasok sa loob ng kabaret. Marami na ang mga tao sa loob, mga nagiinuman. Marami rin ang mga kababaihan na maiksi ang suot. Pero baliwala yun sa kanya. Dahil kahit pa isa siyang doktor, kapag nalalaman ng mga babae na hindi naman siya mayaman, ay tila lumiliit ang tingin noon sa kanya. Kaya diretso na siyang umupo sa isang maliit na lamesa sa may gilid at umorder ng pansit, 4 na barbecue at 3 beer. Tahimik siyang nagiinom roon nang magkaroon ng pasyo sa gitna. Hinayaan niya lang at hindi masyadong binigyan ng pansin dahil abala pa siyang kumakain. Hanggang sa sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Nag-alarm ang suot niyang relo, kaya agad niyang tinawag ang waiter para bayaran lahat ng kanyang kinain at nainom. Pagkalabas ng bar ay dumiretso na siya sa sasakyan upang kunin ang punyal at ang paa ng manok. Naglakad siya patungo sa nasabing crossing dahil hindi naman iyon kalayuan. Nagsasalita pa siya habang naglalakad. Naku, Mang Fernan, kukutusan talaga kita bukas kapag inuuto mo lang ako sa mga sinabi mong ito. Pagkarating niya sa pinakagitna ay sinimulan niyang hukayin iyon. Akala niya ay malalim ang kailangan niyang hukayin, pero saglit lang ay natusok niya na ang isang kahon. Doon pa lang ay nagkaroon na siya ng kutob na hindi nagbibiro ang matanda. Pagkabukas niya ng kahon ay may panyo rin doon at tuyong paa ng manok. Kaya naman inalis niya at ipinalit ang sariling panyo at dalang paa ng manok. Saka tinabunang muli ang kahon. Narito ako para humiling ng aking mga pangarap. Wika niya pa sa katamtamang lakas ng boses. Tapos nagpalinga-linga sa paligid pero walang tao. Naku, mukhang nagoyo ako ni Mang Fernando na. Ay, makauwi na nga. Wika niya pa at naglakad na papalayo nang may boses na nagsalita sa mismong bahagi noong gitna ng crossing. Aalis ka na agad? Hindi mo pa nga nasasabi ang kahilingan mo? Napahinto sa paglalakad si Doc Aloy
at napalingon sa likuran. Nagulat siya noong makita ang isang napakagandang babae. Mga nasa edad 25 hanggang 30 siguro ito. Hindi sobrang bata pero sopistikada ang dating. Nakasuot ng pulang dress at luwa ang nag-uumapaw na dibdib. Pulang-pula rin ang lipstick nito na mas lalong nagpatingkad sa ganda ng babae. Ano ito? Joke? Paano ka napunta riyan? Sabi naman ng babae. Kung joke pala ang tingin mo rito, edi sana hindi ka na nagpunta. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. Dahil sa sinabi ng babae, ay natauhan si Doc Aloy at sumeryoso ang mukha. Sorry miss, pasensya na. Hindi kasi ako sigurado kung anong mapapala ko sa pagpunta ko rito. Ano bang gusto mong mapala? Lahat ng kahilingan mo ay kaya naming ibigay. Sa loob ng 10 masasayang taon ng iyong buhay. At pagkatapos noon ay sa amin ka na. Ha? Anong ibig mong sabihin sa inyo na? Kukunin namin ang buhay mo siyempre. Pero hindi ka nalugi doon. Dahil mamumuhay ka ng 10 taon sa kasaganaan. Titingalain at kakainggitan ka ng lahat. Sasambahin ka ng kababaihan. Kaysa naman mabuhay ka hanggang sa pagtanda mo na itinuturing kang basura ng lahat ng taong nakakakilala sa iyo, pati na ng mga nasa paligid mo. Anong kailangan kong gawin? Simple lang. Sabihin mo lahat ng gusto mong mangyari at makamit sa buhay mo. Tapos hahalikan kita. Iyon na ang pirmahan ng ating kontrata. Saglit na nag-isip si Doc Aloy. Pero dahil sa tapos na nga niya iyong pinag-isipan buong magdamag, kaya agad niyang sinabi ang kanyang pangarap. Gusto ko maging pinakasikat na surgeon sa buong Pilipinas. Tapos yayaman ako at magkakaroon ng sariling ospital. Lahat ng mga kababaihan ay magugustuhan ako at magiging pogi ako sa paningin ng lahat. Hindi rin ako magkakasakit o madidisgrasya sa kahit anong paraan. Yun na ba yun lahat? Tanong ng magandang dilag. Oo, yun na yun. E di ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na ang kontrata. Ha? Saan ako pipirma? E di saan pa? Sa labi ko. Nakangiting wika pa ng magandang dilag. Kaya walang pagdadalawang isip na sinunggaban ni Doc Aloy ang mapupulang labi ng dalaga at halos walang hingahan ng paghalik ang kanyang ginawa. Makalipas ang 2 minuto nilang halikan ay humiwalay na si Doc Aloy na malapad ang ngiti. Nice doing business with you, Aloy. Wika pa ng dilag. Noong makabalik na sa wisyo ang binata ay wala na ang babae. Pero alam niyang totoo lahat ng nangyari. Dahil noong pahirin niya ang nguso gamit ang manggas ng suot na puting long sleeve, ay naroon pa ang bakas na makapal na pulang lipstick noong babae. Bumilis ang pintig ng kanyang puso at excited na sumakay sa kotse, saka nagmaneho papauwi. Kinabukasan, pasado 9:00 na noong siya ay magising. Lagot, late na ako. Bulalas niya pa noong pagkagising, kaya dali-dali siyang tumayo, naligo at nagbihis. Habang nasa kotse siya nagmamaneho, ay nakatanggap siya ng tawag, numero ng ospital, kaya agad niyang sinagot. Inexpect niyang bulyaw mula sa supervisor ang sasalubong sa kanya. Bagkus ay isang malambing na boses na sekretary ng head ng operation. Doc Aloy, congrats ha, promoted ka. Ha? Talaga? Oo, Doc. Libre mo naman ako mamaya kahit dinner lang. Tayong 2 lang. Tapos, diretso tayo sa unit ko afterwards. Shot lang tayo kaunti, pampaanto. Oo, sige ba? Sagot niya pa na natataranta at hindi makapaniwala. Isa sa pinakamagandang sekretary ng ospital na iyon ang nasabing dalaga na tumawag sa kanya.
Halos lahat ng doktor ay pinagnanasahan iyon, pero hindi naman iyon namamansin. Kaya isang himala ang nangyaring imbitahin siya nito na kumain sa labas. At dumiretso pa sa condo unit na tinutuluyan ng dalaga. Naisip niyang mukhang iyon na ang epekto ng pinasok niyang kasunduan. Mula sa araw na iyon ay sunod-sunod na ang dating ng magagandang bagay sa buhay niya. Tumaas ng tumaas ang kanyang posisyon at nagkaroon ng iba't ibang offer mula sa iba't ibang sikat na ospital. Naging kasintahan niya rin ang pinakamagandang sekretary ng kumpanya. Kinainggitan siya ng lahat ng doktor na dating umaapi lang sa kanya. Si Mang Fernan naman ay niregaluhan niya ng bagong tricycle at noong matanggap iyon ng matanda ay nag-resign na bilang janitor. Namasada na lang ng tricycle. Makalipas ang 10 taon ay malayong malayo na ang estado ng buhay ni Doc Aloy sa kanyang nakagawian. 10 taon ang nakararaan. Pero heto siya ngayon, palipat-lipat ng lugar sa paghahanap ng ligtas na mapagtataguan kapag dumating na ang araw ng pagsundo sa kanya ng sugo ng Borhamin. Naisip niyang magbakasyon muna sa ibang bansa sa pagbabakasakaling kapag hindi siya matagpuan sa lugar niya ay hihinto na ang pagtugis sa kanya. Makalipas ang 3 araw sa mamahaling hotel sa Singapore ay lumipad naman siya ng Japan. Pero habang naglalakad ay nakarinig siya ng alulong ng aso. Pero sa tingin niya, hindi pangkaraniwang aso ang mga iyon. Kaya imbis na mamamasyal pa siya, ay nanatili na lang siya sa gusali ng isang mataas na hotel. After 3 days, lumipat naman siya ng Hong Kong. Marami ang naghahanap sa kanya sa Pilipinas at kailangan na rin siya sa kanyang sariling kumpanya, kaya kailangan niya nang umuwi. Nagsimula na rin kasi magkaloko-loko ang mga negosyo niya. Ang mismong ospital na kanyang naitayo ay nagkasunog at natupok ang 6 na palapag na gusali, kaya kailangan niya na talagang umuwi para asikasuhin ang mga nangyayari. Nag-hire siya ng 4 na ex-military na siyang magbabantay sa labas ng kanyang silid, maliban pa sa mga gwardya sa labas ng kanyang bahay. Pero noong sumapit ang 12:00 ng gabi, ay bigla na lang nabasag ang makapal na salamin ng kanyang silid at nakapasok ang isang hellhound na padala mula sa Astra upang kolektahin ang buhay niya. Kahit nasa loob na ng silid ang 4 niyang mga bodyguards, ay hindi naman nila alam kung saan babaril dahil wala silang nakikita. Wala rin silang naririnig na tunog na kakaiba. Basta nakikita na lang nila ang pagkakaroon ng malalaki at malalalim na hiwa sa binti, sa hita at sa dibdib ni Dr. Aloy. Hanggang sa magkaroon ito ng malalim na kalmot sa leeg na siyang kumitil sa buhay ng doktor. Walang nagawa ang mga bodyguards kundi ang tumawag sa pulisya upang i-report ang nangyari. Walang makapagsabi sa totoong nangyari. Isinailalim sa investigasyon ang mga bodyguards, pero kahit saang anggulo ay makikitang walang kasalanan ng 4. May 4 na CCTV na nakatutok sa kinaroroonan ng doktor at kita roon na nakatayo lang ang 4 sa paligid at hindi alam ang gagawin. Kaya malinaw na walang kinalaman sa pagkamatay ng doktor ang mga bodyguards na kanyang binayaran na magbantay sa kanya. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 150. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.